Dahil today ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Asahan na ang mas maayos na sistema ng transportasyon sa loob ng Clark Freeport Zone sa tulong yan ng inilunsad na Clark Loop. Silipin natin yan sa report na ito. Matagumpay na inilunsad ng Clark Development Corporation ang Clark Loop, ang pinakabagong sistema ng transportasyon sa Clark na inaasahang magbibigay ginhawa sa mga mananakay, manggagawa o turista sa Clark Freeport. Pinangunahan ni Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera, Department of Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega at Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Teofilo Guadis III ang blessing at ribbon cutting ng Clark Loop, ang kauna-unahang bus transportation system sa loob ng isang freeport sa Pilipinas. Layunin ng Clark Loop na dalhin ang mga mananakay sa mga kumpanya at pasyalan sa Clark. Binigyang diin ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera na ang Clark Loop ay magiging mahalagang aspeto sa pagsuporta ng iba pang transportasyon sa Freeport at makakatulong sa pagpapabuti ng kabuuang sistema ng transportasyon sa Clark. The target is to be able to have a loop for the main transportation and that will integrate all the other transport system existing. So, wala pong mawawala ng trabaho, wala pong madi-display. We will all be together in this. Ang Clark Loop ay magbibigay ng tulong sa pagsusulong ng ease of doing business at pagbababa ng cost of doing business sa Clark Freeport. And what we are promoting is for our locators to have not just an ease in doing business, but also to reduce the cost in doing business. Otherwise, we may not be able to happen here in Clark and in the Philippines. And so, what are we giving to our riding public, to our employees, to the 140,000 workers in the zone and our guests? We are giving them a fully air-conditioned buses. Samantala, ipinabatid naman ni Yusek Ortega ang buong suporta ng DOTR sa bagong proyektong ito sa Clark. Ayon kay Ortega, inaasahan nilang maging modelo ang Clark Loop para sa iba pang lugar sa bansa. This is something that we hope other places around the Philippines will follow. Maganda po ang programa nito. This is the program which is always the objective of DOTR. It is always about our passengers. Dinaluhan din ng mga ilang opisyal ng gobyerno at pribadong sektor ang naturang launching. Samantala, nagpahayag naman ng suporta sa mga programa ng Clark Development Corporation si LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III. The LTFRB will always be beside Mona Agnes in all her endeavors, and we wish her luck. We will always be behind you. We will support all your projects. Ang Clark Loop ay mayroong 25 stops na magkokonekta sa mga pangunahing lugar sa loob ng Clark Freeport tulad ng SM City Clark at Clark International Airport. Ang Clark Loop ay magkakaroon ng modernong cashless payment system gamit ang beep cards at app-based payments. Maaaring makabili ng beep card sa mga sumusunod na lokasyon: SM City Clark Main Entrance, Flagpole Area, Clark International Airport Departure Area Bay 9 at Lugaw Republic Kiosk sa bus stop ng Clark Airport. Pwede rin itong mabili online o sa mga e-commerce platforms at i-load na lamang ang iyong card pagkatapos bilhin. Kung walang available na beep card, maaari mong i-download ang mobile app ng Beep. Pagkatapos mag-download, bumili ng QR ticket gamit ang app. Piliin lamang ang Clark Loop bus, magbayad gamit ang mga available na e-wallets at kapag sumakay sa Clark Loop, ipakita at scan ang QR code sa iyong app. Samantala, ilang mga pasahero naman ang nagpahayag ng kanilang reaksyon sa kanilang pagsakay sa Clark Loop. For us po, malaking help po siya. Magandang experience namin dito. On time naman siya every time na sumasakay po kami pagka-out namin po. Very convenient siya, maluwag. Ang dali lang ng process, sobrang bilis lang. Tinap lang and then that's it.
So parang feeling mo nasa Korea ka na sa paggamit ng ganitong klaseng bus. Si Clark Loop kasi may definite schedule. Aside from that, yung fare niya is mas mura. Very thankful ako kasi na-launch siya at saka very sa amin, hassle-free. I'm very thankful to CDC to launch this kind of transportation and also very affordable. So hopefully maging successful siya. Tsaka as we can see, yung driver natin is very talagang ginagalit nila kami. So hindi ka mahirapan, user-friendly naman yung mga equipments na gamit. Okay po, ma'am. Mas lalo po hindi po ako nang-haggard sa pag-uwi. Okay lang po yung stopover kasi po, unang-una, hindi po siksikan sa upuan. Mas komportable ako. Tsaka ano po yung safety po. Tuwan-tuwa po ako. Mas malapit. Opo, hindi na po ako magsasuffer na maglakad ng 1 hour pabalik ng BIS. So malaking tulong po talaga. Maraming salamat sa Clark. Pet-friendly rin ang Clark Loop at sumusunod ito sa mga alituntunin ng LTFRB na nakasaad sa supplemental guidelines on the policy allowing pet animals inside public utility vehicles. Alinsunod na rin sa Memorandum Circular Number 2019-019. Ayon dito, maaari lamang isakay ang mga maliliit na alaga na may maximum na timbang na 10 kilo kasama ang kanilang carrier o container. Kaya't kung pasok ang timbang ng inyong mga alaga, pwede silang sumakay ng Clark Loop. Ang base fare ay 15 pesos para sa unang 5 kilometro at magkakaroon naman ng karagdagang 2 pesos and 75 centavos bawat kilometro. Samantala, ang maximum fare ay aabot sa 49 pesos para sa buong biyahe patungong Clark International Airport. Ang mga pasahero ay kailangan ding mag-tap in kapag sumasakay at mag-tap out kapag bumababa upang hindi ma-charge ng maximum fare. Ang Clark Loop launch ay dinaluhan din ni Bases Conversion and Development Authority President at CEO Joshua Bincang at Luzon International Premier Airport Development Corporation President at CEO Noel Mananquil. We will do the best that we can to make Clark make a difference in the lives of our people, in the lives of our investors, and for the sake of the people who help us. Thank you very much. Abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas.